nga ba ang nakakakain ng masarap na pagkain? Isa ka bang aksayadong tulad ko? Hindi mo ba alam kung ilan ang pwedeng makinabang sa pagkain itinapon mo? Sa dinami-dami ng tao sa bansang ito, ilan nga ba ang may trabaho at ilan naman ang mga tao na hihikapos? Ang tunay na tanong dito, nakatira ka nga ba sa patas ng mundo? Ating tunghayan ang buhay ng isang mangangalakal, musikero, barker, taong hamog, at mekaniko ng kuliglig. Po kuya yung kinikita niya sa pagbabarker? Sapat na po ba yun yung kinikita niya sa loob ng isang araw? Ano niyo po yung napagkakasya sa pang-araw-araw po yung pamumuhay? Sapat lang na kaya sa araw-araw. Makaraos na. May iba pa po ba kayo pinagkakitaan maliban sa pagbabarker? Ano oras po kayo nagsisimula sa pagtatawag? Taxi, Kasi pasaya? mga tanghali na. Ano oras po kayo nakakauwi? Isan. Ay. Ng hapon. May pangyayari na po ba na hindi kayo nabibigyan ng pasahero or driver? Yung 200, kuya, paano nyo yun pinaghahati-hati sa loob ng isang araw? Ano, bili ako na sa Pilipinas para umagat hindi niya. Tapos yung iba, bibili ko ng gatas para sa mga bata. Ano po ang kadalasan yung inuulam? Ako naman yung ano, isa siyempre mga tuyo, gano'n, kabaya. Isa magpapala rin, may sabaw. Ilang taon na po kayo? 27. 27 po? Ilang taon na po kayo nagsama ni Ate Ana? 5 5 years. years. Tapos po, si Anthony, 6 years old na po, no? Ilang taon na po kayong nandito sa... Saan po ba talaga kayo nakatira? Tagal na po. Matagal na. Bali dito lang kami. Dito lang po. Kasi nakatira talaga kami malayo. Hindi po dito sa Manila. Taga saan po kayo? Albay ako. Kayo po? Tama. Samar? Ano pong ginagawa nyo araw-araw? Nangangalakal po. Nangangalakal po. Bahay-bahay. Nagbabahay-bahay po kayo. Wala mong mapas. Ano? Pag malakas ang kita namin, umabot namin. Isang libo. Hindi pa po ba nag-aaral sila, ang Angelo po? Hindi pa po. Ay, Hindi pa. Pero may balak po ba kayo na pag-aralin po sila? Kayo po, hindi niyo po tinry maghanap po ng trabaho? Hindi. Bakit Dito po? na po ako lumaki sa labas. Dito na po. Hindi po Paano ba? po kayo napunta dito sa Manila? Dahil bata pa lang ako doon yan. Nandito. Paano po kayo nakarating dito? Lumakay ako ng bus. Sa bus? Punta lang kayo. Alis sa inyo. Iniwan niyo po yung mga magulang niyo? May kunting gulo-gulo lang kami po. Opo. Nagkaroon ng gulo. Wala na po ba kayong balak umuwi sa probinsya niyo po? Sa Albay po. Sa Albay po? Parang wala pa akong balak umuwi. Bakit Kasi po? masaya na po ako rito. Masaya na po ako rito. Kasi po may mga anak na din po kayo kaya masaya. Paano po niyo pinagkakasya po yung... Kung paano mo mapapagkasya, paano mo babudget eh. Kumita ka ng isang kumitaan 200. Ngayon, yung 200 na yun, siyempre babudgetin mo na yun hanggang kinabukasan. Ngayon, pagdating kinabukasan, magtitinda ka ulit ng panibago para kumita ka.
kalahati. Sa aming pamilya. Minsan, 4 kami rin sa kalahati. Isa kung ano mabili namin ulam para hanggang kumabukasan. Para mapagkasya. Ngayon, kung sumobra naman, medyo masarap. Di ba? Ilan po ba yung mga anak nyo? Anak ko, 6. 6 po sila. Gano'n po silang gano'n po, ilan taon na po sila? Isa 35. Yung isa 33. Isa 32. Yung isa 31. Ang pinakabunso ko, 27. May kasama po kayo ditong anak niyo po? Oo. Ilan Lahat ng po? anak ko nandito. Kasama niyo Kaya po? lang, nag-aanap buhay sila ng kanila para sa sarili nila. Dahil may pamilya rin sila. May pamilya na rin po Oo. sila. So ano pong sabi po ng mga anak niyo po? Wala naman, okay na. Okay lang po. Hindi po yung time na pong bata po sila na Mahirap ang Opo. buhay. Kasi, alin ba sila, taon pa lang sila, o ano, pinaghanap buhay ko na sila para malaman nila ang hirap ng buhay. Kasi, mahirap na hindi maghahanap buhay. Paano kung walang maibigay ang magulang, saan kukuha? Di matuto sila magnakaw, matuto sila gumawa ng katarataduhan. Kaya maliit pa lang sila. Tinuruan ko na sila magtinda ng dyaryo. Ngayon, hanggang sa nagkaroon silang pamilya, naghahanap buhay din sila rito, nangangatga. Isa nagtitinda ng dyaryo, isa nagtitinda ng mga kirya, kung paano. Naku, Saan po ba sa buhay nyo nangarap po kayo ng magandang buhay? Kailan naman po yun? yung pinag-aaral ko yung mga anak ko, gusto ko, ang buhay nila gumanda dahil kasi kanyan, may mga anak ko sila. Kasi gusto ko naman nakikita ko yung mga nag-aaral, na nakakatapos, na may pinag-aaral. Tuntun man nila kahit na baba. Ngayon, ayaw nila, hindi nila matupad yung pinapagay. Eh, may anak na sila. Ang pangarap ko, sana man sa anak nila, ibigay nila yung pangarap ko sa kanila. Ngayon, So ngayon po, nagagawa po ba ng mga anak ko yun? lalo na yung mga anak Mga apo niyo po? mga anak niyan. Nakakapag-aral po sila at Oo, matatalino yan. Puro mga honor, puro first honor mga anak niya. Kahit na ako hindi sila nakala sa mga apo ko na lang ako kumabasa. so bumawi po sila sa mga apo nito. So ano pong, sa tingin nyo po, kung may babalik po kayong panahon na yung sa tingin nyo nagkamali po kayong desisyon, ano po yun at bakit po? Wala rin nabigay sa anak ko eh. Kasi minsan may pinabibili, hindi ko rin mabigay yung gusto nila na problema. Hindi namin makaya ng tatay na kamaya kung mag-aaral. Kasi nag-aaral yung isa sa anak ko na hindi ko maibigay din yung gusto nila dahil wala akong makabuhan. Kaya kami tinatawag na bat people kasi may loading kami sa ibabaw ng bago yung sahig ng tulay, may sahig pa kami doon sa doon kami doon natutulog ang mga anak ko rin. Mga paniki daw kami kasi may kuweba-kuweba nga sa taas. Nagiging tampulan man ng tukso ang tawag sa kanila na Bat People, hindi ito alintana ng kanilang pamilya dahil ang kuweba na ito ang kumukupkop sa kanilang mag-anak. Ito din ang naging saksi sa pagkalagas ng miyembro ng kanyang pamilya. Ito pa ang anak ko, namatayan pa pa ng dalawa sa sakit sa kakapos ng walang pera. Hindi na lang ang nabuhay. Kakainin tayo ng baboy, hindi namin alam na tubulbit na pala. Direksyon, kumain siya, kinabukasan, gusto patain ko siya. Dinako ko ngayon sa San Lazaro. Tapos ang findings ng doktor sa San Lazaro, ano daw yung sakit ng baboy, siyawag daw. Buwan. Yung pangalawa ko ng mga anak na namatay, tulad niya na ihiga. Sabi ko sa doktor, anuhan lang niya, first aid, yung oxygen. Sabi ng sagot sa akin ng doktor, obserbahan lang daw muna. Sabi ko, hindi pwedeng obserbahan, kailangan ko hangin para may ano yung anak ko. Sabi nila, obserbahan lang daw. Hanggang tumirik yung anak. Namatay. Sinakal yung doktor. Sinakal yung doktor. Bakit ako makapatay?
Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa tingin ko kung bakit nahihirapan yung mga Pilipino kasi unang-una yung competition. Kahit gaano mag-struggle yung Filipino, nandiyan yung competition in which na kahit anong sipag mo sa pagtatrabaho, may kakompetensya ka, kaya yun, nababawasan yung profit mo sa kita mo sa pagbebenta. Halimbawa kung business yung pagtutunan mo, yun. Kasi tamad sila. Pero masisipag sila gumawa ng So, bakit naghihirap ang mga Pilipino? Because of corruption, I think. Malaking bagay po yung pagiging honest ng especially politician and mga namumuno sa ating gobyerno para matigil ang poverty o kahirapan. Ganun ba yun? Paano hindi maghihirap ang Pilipino ay puro korap ang nasa gobyerno. Yun ang paniwala ko. Dahil sa kakulangan sa trabaho. Kasi iba yung tinatangkilik nila. Saka yung mga dapat na sa atin, mas iba yung sinusuportahan nila para may pagka-colonial mentality sila. Yun, salamat. Sabi nga ni Rizal, indolent yung mga Pilipino. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economy sa Asia. Pero ang Pilipinas ay isa rin sa may pinakamaraming bilang ng mga mahihirap sa rehiyon. Nasa 23 milyong Pilipino ang nananatili pa rin sa kahirapan at ang pinakamataas na porsyento nito ay nagmumula sa Metro Manila. Kanila ang kahirapang kanilang dinaranasan. Tila isang siglo, naranasan na ng kanilang mga magulang. Sa ngayon, tanging tibay ng loob at pag-asa muna ang kanilang pinanghahawakan. Siguro, kailangan natin ng sapat at nakabubuhay na trabaho, makabuluhang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Dahil napakataas na ng unemployment sa ating bansa sa kasalukuyan. At higit sa lahat, lupang matitirhan at masasabing sarili nilang tahanan. Ano ba ang dapat gawin upang maibsan ang kahirapan ito? Sa mga nakalipas na taon, ibinila sa atin ng gobyerno ang paglago ng ating ekonomiya. Ang problema, hindi ito nararamdaman ng mga mahihirap sa pinakamahirap sa ating bansa. Kumakain naman sila buong araw at gabi ay hindi pa rin sapat ang kanilang kita. Nananatili pa rin silang mga lupa. Kahit ang sipag at tiyaga nila, kapag ito upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang kanilang tanging hiling ay marinig na kinukulan ang kanilang mga dali. Mahirap nga ba maging mahirap? Sa dinami-dami ng tao sa bansang ito, ilan nga ba ang may... Bakit dito ka kasi? Pag ano? Ulit. Ito,